Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman sa channel ko at tayo nagbabalik na naman. Eto mga kapitbahay, meron tayong isang sasagutin na comment or mga katanungan ng isa nating subscriber or yung mga iba pa nating subscriber na mga dati pang nag-comment. Mostly estudyante or di kaya mga baguhan pa talaga sa network. Okay, nagtatanong po sila, nalilito po sila, ano nga ba daw ang pinaka-the best or tamang pag-setup ng network gamit ang pfSense. Okay, so meron pang isang nag-comment na kung pwede daw pasilip ng network topology ko. Ayan, tinatanong niya. Kasi nalilito daw kasi siya kung saan niya ba daw ipapwesto yung pfSense niya. At saka, meron pang isang estudyante, nagtatanong po siya, ano nga ba daw ang pinagkaiba ng pag-setup ng network? Kunyari, pag-setup ng pfSense na network kapag naka-lease line or naka-DSL connection ka. Like for example, nasa bahay or like for example, nasa office, naka-DSL line ka. Tapos, yung ibang kasi office medyo mayaman kaya naka-lease line. Ayun. So, ano nga ba ang pinagkakaiba ng mga yun? Kaya yun yung mga i-explain natin ngayon or i-share ko sa kanila. Ito, mga kapitbahay, disclaimer, itong i-explain ko na to is based lang to dun sa aking kaalaman, saka based dun sa aking na-experience, saka based dun sa mga nasetup ko na. Okay? So, ito i-share ko sa inyo, ano nga ba ang knowledge ko at saka ano nga ba ang mga basic na dapat mong alamin or kailangan mong aralin para makapag-setup ka ng home office man yan or mapa business office or basta office network or home network. Okay? So, stay tuned mga kapitbahay. Saka kung bago ka at saka gusto mo ng mga ganitong video, please don't forget to hit that subscribe, like, and share para masaya. Okay? Let's go. Tara, pag-uusapan natin kung ano ang mga network topology na sinasabi nila or anong network topology na the best na ginagamit kapag magsiset ka ng pfSense. Okay? Let's go. Ayan mga kapitbahay, kung yung mapapansin, meron akong drawing dito na ginawa para i-share ko sa inyo. So, ito, meron tayong isang diagram na naka-list line. Ayan. Tapos, meron din tayong isa na naka-DSL line. Okay? Yan yung konting i-explain ko sa inyo ngayon kung ano nga ba ang tamang setup or the best setup. Okay? Ano nga ba ang, mayroon kasi isang tinatanong sila na ano nga ba daw ang pinaka-the best na topology. Okay? Sa ngayon mga kapitbahay, sa ngayong panahon, ang pinaka-common talaga na ginagawa na topology is star topology. Okay? So, ayan, kung mayroon kayong mga katanungan na kung ano nga ba ay mga types ng topology, ayan, nandyan lang si Google, search lang po nyo. Marami po yan. Ano ba yung mga topology na ginagamit natin? Meron tayong sinasabing bus topology, ring, mesh, tree, star, hybrid. Okay? Pero ang pinaka-common na ginagamit talaga natin ngayon is star topology. Yan yung mga common na ginagamit natin ngayon. Okay? Kung gusto mo malaman yung mga meaning yan, i-google mo lang, maintindihan mo yan. Okay? So, sa ngayon mga kapitbahay, isa-isahin natin. Kapag naka-list line ka mga kapitbahay, eto, sobrang basic to mga kapitbahay, no? Unless na lang kung talagang baguhan ka o estudyante ka pa lang, medyo mahihirapan ka talaga intindihin. Pero kung nangyari, expert ka naman na talaga, so basic na basic lang talaga itong mga kapitbahay. So, unang-una mga kapitbahay, marami kasing nalilito. Kapag naka-list line ka, kapitbahay, automatic, kapag naka-list line ka, meron kang mismong nakalatag na 24 channel na fiber papunta sa office mo. Tapos meron ka ditong fiber optic distribution na 24 port. Mostly, kapag nagkakabit ang mga, kumari, for example, PLDT or Globe ng mga list line, automatic, may dinadala silang router dun mismo sa premises nyo, which is dun nakakabit sa rack mo. For example, eto, yan. Kunyari, yan, meron sila, naka-list line ka, automatic, meron silang router. Pero, meron naman ibang ISP provider na ang router nilalagay nila mismo dun sa office nila, hindi nila dinadala dun sa premises ng katulad ng Radius. Yung Radius, hindi nila dinadala mismo yung public router dun sa office nyo. Ang ginagawa lang nila is naka-media converter sila. So, automatic ganun. Pero, based sa experience ko, si PLDT, si Globe, meron silang nilalagay na public router. Okay? Mayroon silang nilalagay na public router dun sa office nyo. So, ayan, yung public router na yan, mga kapitbahay, is owned by ISP yan. Hindi mo yan pwede galawin. Hindi mo yan pwedeng pakialaman. Kasi, naka-config yung configuration nila dyan. Tapos, nandyan naka-config yung public IP mo. Like, kunyari, may 4 ka na public IP, automatic dito yan sa dalawa. Ayan. Kahit anong ISP provider mo yan. Automatic, kapag nag-setup ka ng network mo, automatic, si firewall, automatic, nasa taas palagi yan. Nasa taas ng lahat yan. Kasi, si firewall is, siya yung parang modem router mo na rin. Siya yung pinaka
routing device mo. Siya lahat mag-route ng connection dito sa mga switch mo na to, lahat sa mga access switch mo na yan, sa mga client PC mo. Ganun lang kadali mga kapitbahay. Automatic, kapag nag-setup ka ng network, automatic si pfSense nasa ilalim siya ng public router ni ISP provider mo. So dito siya, nasa gitna. Yung public IP mo, nakasetup dito sa one port, ng isa, tapos naka-load balance or kung naka-failover man yan. So, ganun lang kadali. Sobrang basic. ISP, public router, tapos yung pfSense mo. And then, kapag na-setup mo na yung one side ng pfSense mo, wala ka ng problema. Automatic setup na yan. Ang gagawin mo na lang is dito ka na sa baba. Dito ka na mag-setup ng VLAN mo. Mag-setup ka ng VLAN mo dito sa pfSense. Tapos dito sa main core switch mo, nandyan nakalagay yung pfSense mo. Tapos, dyan din nakatag yung mga VLAN mo. Like for example, itong switch na to is switch hub lang, unmanaged siya. So, for example, yung VLAN 1, automatic dito siya. Kapag sinaksak mo dyan, yung switch hub na to, automatic VLAN 1 ang babasahin niya. So, kunwari, nag-create ka ng VLAN, kunwari, VLAN 10. So, automatic, kunwari, switch hub lang to, kukunik mo din siya doon sa VLAN port na which is naka-assign doon sa VLAN 10. So, ganun lang ka-basic mga kapitbahay. And then, dyan mo na i-connect yung mga server mo. Yan. Server na to, dito lang din yan. Yung access switch, dito lang din sa core switch, automatic yan. Lahat ng access switch mo, nakalagay doon sa core switch para doon mo siya masegregate through VLAN or doon mo siya matag through VLAN. Okay? So, ganun lang ka-basic mga kapitbahay. Sobrang dali lang. Yan yung usually yung mga office na pinag-setupan ko or dito sa bahay namin, yung network ko, ganito lang din. Dito to sa DSL. Yan. Kapag naka-DSL ka naman, I mean, sa list line yan. Ganyan sa list line. Pero pag sa DSL kasi magkaiba mga kapitbahay. So, sa DSL, meron kang fiber optic na nag-iisa na nakalatag papunta sa bahay mo. Tapos, pagdating sa bahay mo, meron tayong tinatawag doon na modem router. Ayan. Modem router. Automatic yan. Nandun yung Wi-Fi password, Wi-Fi name, nandun sa modem router na yon. So, nagtatanong sila, nalilito sila kung saan nila ilalagay yung pfSense. Automatic, nandito talaga siya sa ilalim. Sa ilalim ng itong mga to. Ayan. Kunyari, yung ISP mo na to is naka-residential line lang. Ganun pa rin ang setup niyan. Kailangan si pfSense na sa ilalim palagi. Kasi, dito sa ilalim, sa network mo, ayan, sa network mo na yan, automatic, ang pinaka-routing device mo is itong pfSense. Okay? So, hindi pwede na maglagay ka sa gitna. Kunwari, maglagay ka ng isang switch dito, tapos, dyan switch. Ilalagay mo yung switch na yan, kukunik mo yung pfSense dyan, kukunik mo yung router dito, hindi pwede. Kasi, mababypass, tapos ito, dito mo i-connect, hindi pwede yon. So, dapat, automatic, ganyan ang setup. Si pfSense, palaging nasa ilalim ng modem router ni ISP provider para siya mismo ang magra-route ng mga device mo sa ilalim. Ayan. So, ganun lang ka-basic mga kapitbahay. Parang ganun lang din yan sa list line connection. Ang pinagkaiba nga lang sa list line connection, meron kang public router. Ayan. Pero pagdating sa DSL, meron kang modem router. Ayan, modem router. Yan yung dinidistribute ni ISP provider. Okay, so dito, kapag kunyari dito sa list line, etong pfSense mo na to, kapag yung one side ni pfSense, sinaksak mo dito sa public router na to, hindi kanyan bibigyan ng IP. Wala kasing DHCP server yan. Automatic static yan. Ang public IP na binibigay nila sa'yo, automatic isa-setup mo siya dito sa one side. Hindi katulad ng naka-DSL line ka, kapag sinaksak mo yung one port ni pfSense dito sa modem router na to, automatic bibigyan siya ng DHCP server ng modem router na to ng IP. Unless kung ang modem router mo na to is naka-bridge, naka-static public IP ka, automatic pwede mo i-set up yung static public IP mo para ang makuha ng one side ni pfSense mo is hindi siya local IP na binibigay ni pfSense ay ni modem router ni ISP provider. So,
if ever forward ka palabas, automatic diretso na yan. Diretso na yan kasi naka-static public IP ka. Okay? So, ganun lang din sa side. Kahit saan modem, automatic ganon. Once na naka-public IP ka, tapos isa-set up mo yan sa one, isa-set up mo dito sa one side, automatic tatagos diretso. Kasi, meron kasi iba tayong subscriber na ang ginagawa nila is naglalagay sila ng pfSense tapos naka-dynamic or naka-dynamic IP lang sila, hindi sila naka-static public IP. Automatic, ang ibibigay kasi ni modem router na IP is yung local address lang na DHCP server. So, madalas kapag kunyari nagtatanong sila, sir, bakit nag-setup ako ng OpenVPN or IPsec, bakit hindi raw tumatagos? So, hindi talaga yan tatagos kasi ang nakukuha, naka-double NAT. Ang nakukuha ni pfSense na IP is local IP lang ni modem router. So, dapat para gumana yung OpenVPN mo or yung IPsec mo, dapat naka-static public IP ka. Naka-set up dito sa one side ni pfSense. Para itong mga to, pag pinaroward mo yan palabas, automatic kapag nag-OpenVPN ka, diretso na siya. Okay? So, ganun lang kasimple mga kapitbahay. Sobrang basic. Ayan. Ganito lang din usual na ginagamit natin na topology, star topology. Mayroong core, connected lahat doon. Yan, star topology. Matik yan, mga access point, mga PC, mga client, mga wifi. Dito sila ko-connect. Tapos diretso dito, tapos gaganon. Yan. So, ganyan lang ka-basic mga kapitbahay. Sobrang dali lang mag-setup ng network. Kailangan mo lang talaga intindihin. Kailangan mo lang talaga i-familiarize. Or kailangan lang talaga may konting experience ka or talagang yung napag-aralan mo is about network. So, ganyan lang ka-basic mga kapitbahay. Yan. Ang pinagkaiba ng lease-line sa DSL is ganyan lang. Naka-modem router, si lease-line, diretso, naka-public router. Ayan. Okay. So, sarili mo yung router from ISP mismo. Pero pag naka-DSL, yung router mo is sarili mo pero ang pinaka-public router is nandoon sa pinaka-office nila. Marami kayong nag-share ng isang public IP. Okay. So, pero kapag nag-static public IP ka, medyo mababawasan kasi may sarili kang public IP na naka-route mismo doon sa IP na yon. So, hindi kayo mag-aaga, hindi siya malilito. Pero, kunyari, naka-CGNAT ka lang, wala. Maghahati-hati pa rin kayo ng bandwidth. So, medyo advantage kapag naka-static public IP ka kasi yung traffic, automatic naka-route mismo sa IP na yun. Hindi siya parang, example, parang hindi siya sa struggle, parang hindi siya naliligaw kung saan siya pupunta. Diretso sa doon sa IP mo. So, parang ganun yung explanation. Okay? So, ayan. Sana may naintindihan kayo ano ang basic network setup paggamit ng pfSense. So, ganun lang yung topology ko mga kapatid. Ganun lang yung network diagram ko. So, dyan po sa nga nagtatanong kung paano pasilip, ano nga ba ang network diagram ko or topology ko. Ganito lang po. Sobrang basic lang din yan. Ganyan lang naman talaga usual na ginagamit. Unless, kapag mayayaman ka talaga or naka-Cisco ka, itong router na to, hindi mo pwedeng galawin. So, ang ginagawa nila is, naglalagay sila ng dalawang pfSense or dalawang firewall. Tapos, naka-heartbeat yan. I mean, kumari, may firewall ka rito, dalawa. Naka-redundant yan. Okay? Pag nasira yung isa, magte-take over. Ayan. So, meron din iba, yung core switch niya is naka-redundant din, dalawa rin. So, pwedeng, kumari, bumigay ito, kumari, dalawa ang pfSense mo, dalawa yung core switch mo. Kumari, bumigay yung kabilang side, automatic yung kabilang side ang gagana. Kaya, yan yung tinatawag nila na naka-redundancy. Pero, kumari, simple network, basic network, so, etong star topology. Yan. Yan, okay na po yan. So, sana nagkaroon kayo ng idea or sana naintindihan nyo ang pinaka-basic kong setup or pinaka-basic kong explanation pagdating sa pag-setup ng pfSense. Saan nga ba ilalagay? Ano ba dapat gawin? So, ito mga paras lang yan. Paras lang yan ng DSL. Walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang dyan is sa router. Kasi, yan, modem. So, ito, naka-public router. So, ganun lang. Basic. Okay? So, maraming salamat at saka thank you so much for solid support sa aking YouTube channel.
Maraming salamat. So kung meron kayong mga katanungan, comments, sulat lang yun sa comment section para may explain ko or masagutan ko or magawa natin ng kunting video para ma-familiarize kayo. Okay? Maraming salamat. God bless and peace.